Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kumusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Gemini. Paunang mensahe po ninyo ay Knight of Wands. So sabi dito sa card, sometimes you have to be willing to bend the rules a little. Ayan, so parang may konting pagkasutil din, paminsan dapat, Gemini. So, sometimes, may mga exception din, diba? Talaga, lahat naman ng bagay may exceptions. Pero, yun, as long as you are safe, As long as you are safe, as long as nasa tama pa rin ang katayuan, then that's fine siguro, hindi ba? Hindi naman tayo perfect, 'di ba? Sometimes talaga may kaya tayong gawin, sometimes may hindi, Depende sa inyong sitwasyon. So use your own discernment and judgment on that situation, Ano ninyo 'yan? Call ninyo 'yan. So what else for Gemini? We have King of Swords. Ayan. So parang very receptive kayo ngayon, Gemini, about information from other people. Maybe you are very receptive about ideas ng ibang tao, mga facts na manggagaling sa ibang tao, yung mga ganon. So, maybe then may hinihintay kayong impormasyon at this time. Maaari din na meron kayong mga kailangang gawin sa ngayon, siguro mga task yan sa trabaho, na kailangan din ninyo ng opinion ng iba, kailangan ninyo ng input ng iba, maaaring ganon ang ganap dito. It could also be, ang iba sa inyo may ginagawa sigurong document, may sinusulat na document sa ngayon, and maybe you need information from other people, Maaring may mga contributor kayo dito ng impormasyon o detalye na kailangan ninyo din para sa kung ano man ang inyong ginagawa. So, maaring ganun ang ganap dito for some of you. So, what else for Gemini? We have Ace of Cups. This is really beautiful energy kasi this is a new beginning energy. Meron kayong sisimulang bago dito sa buhay ninyo. That could be in various areas of life. Maaring, iba't ibang sitwasyon magsisimula. Maaring that is linked sa inyong relationship, maaring that is linked sa money, career, finances, sa pamilya, it could be in anything, It could be in anything, but definitely this is a beautiful beginning, This is a blessing for you, Maaring may mga parating din dito na iba't ibang klaseng biyaya na talaga namang maaring yun ang magiging ingredient ninyo, or yun ang siguro mag-spark, kumbaga, ng pagbabago sa buhay ninyo, Gemini. So, good for you. So, what else? We have Ace of Swords. Wow, napakaganda naman. We have 2 aces, diba? Kapag meron tayong 2 aces sa reading, that signify an amazing situation, amazing experiences, amazing things are about to happen sa buhay ninyo dito, Gemini. So this is really exciting. Napakaganda. Ito na yung siguro pagsisimula. This is the kickstart of something beautiful, something amazing na mangyayari sa buhay ninyo, Dito maraming mag-a-arise na mga bagong ideas sa inyo, bagong perspective sa inyo, bagong plano. Parang magiging very juicy ngayon ang isip ninyo, Magiging very juicy ngayon ang mind ninyo, at talaga namang maaari din na meron din divine guidance dito sa inyo, and maaari din naman na merong divine guidance din dito sa inyo, at you will be guided towards a new endeavor, towards a new plan, yung mga ganon. Kaya parang you are so blessed na ngayon, Gemini. You are so blessed with all these beautiful things na maaring mangyari sa inyo. So good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs.
Kumusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ni Libra for today. We have the Nine of Swords energy. Ayan, so parang ang lalim ng iniisip ninyo. Marami siguro kayong iniisip. Maraming gumugulo sa isip ninyo. Libra, middle of the night, maaring nagigising kayo 3 a.m. dito, parang dilat na dilat ang inyong mga mata because maybe you are worrying about something, no? Parang something is stressing you out sa ngayon. So maaring ano yan, maaring sari-sari na ang naiisip ninyo. Maaring yung mga negative thoughts na yan na nandyan sa isip ninyo, maaring nagbabranch out na, maaring dumadami na, nanganganak na ang mga negative thoughts na yan. Kaya kahit ang pagtulog ninyo naiistorbo na, 'di ba? Kahit yung mahimbing ninyong tulog siguro in the middle of the night magigising kayo dahil sa worry, no? Yung subconscious ninyo, ginigising kayo. Maaaring ganon dahil nandyan na yung negative thoughts, nandyan yung worry, nandyan yung stress, no? But you should also remember, Libra, na yung stress, diba, hindi naman nakakatulong sa atin yan. Mas lalo lang tayong mag-worry. Mas lalo lang dadami yung pinoproblema natin, diba? Kaya, as much as possible, no, i-transmute natin yung negative thoughts na yan, yung stress na yan, into something positive, no? Mag-positive thoughts na lang tayo. Mag-positive feelings and emotions na lang tayo, Libra. Okay? Kasi, kung meron man kayong pinoproblema sa ngayon, alam nyo na, 'di ba, kung ano yung problema, alam nyo na yung root siguro ng problema na yan. So ngayon, focus na tayo sa kung ano magagawa natin para mabago ang ating sitwasyon. Doon na lang tayo mag-focus. Isipin na natin sa ngayon kung ano yung makakatulong sa ating sitwasyon para mas mag-improve, para mas bumuti na ang ating kalagayan. Okay? Kasi the more na focus tayo sa problema itself, mas lalo lang magmamagnify lang yan. Mas lalong dadami pa yung maaring maisip mo na magiging problema pa, no? Which is not existing, 'di ba? Yung ganon. So, wag na nating isipin yung problema itself. Isipin na natin kung ano ang magagawa natin para ma-solve ang problema natin. Okay? So, we have the Hierophant energy. Ayan. So, maybe there are people around you dito that are willing to give you advice. Maybe also na you are seeking for advice. Maybe you are also seeking for someone na makakatulong sa inyo. Maybe some of you are looking for spiritual advisor, spiritual guide. Maybe naghahanap kayo na makakausap dito na makakapag-advise sa inyo, or mahihingian ninyo ng advice regarding your circumstances. So maaring mga ganon ang ganap dito for some of you. So that's really good, no? Kung ganon ang ginagawa din ninyo, kasi sometimes, 'di ba, kung tayo lang din yung nag-iisip, umiikot ng yung iniisip ninyo, yung problema ninyo, paikot-ikot lang sa sarili ninyo, sa isip ninyo, 'di ba? But sometimes if you reach out to other people, yung makarinig ka ng advice ng iba, opinion ng iba, perspective ng iba, mas nakakagaang, 'di ba? Mas nabibigyan kayo ng bagong perspective din, 'di ba? Yung ganon. So nakakatulong talaga kahit papano kapag meron kang outlet, kapag meron kang nakakausap na iba, kapag may naririnig ka na opinion din ng iba, 'di ba? So what else for Libra? We have 9 of Cups. Beautiful. This is gorgeous energy, Libra. Kasi this is happy time, 'di ba? Panahon nito para sa happiness. Magiging masayang-masaya kayo dito, Libra. So, napakagandang shift ito, no? Napakagandang energy shift ito. So, most likely, yung 9 of Swords energy dito, this will be dissolved, no? Madi-dissolve na yung energy na to at matatabunan na ng saya, no? Maaaring
ang dahilan dito ng pag-shift ng energy ninyo is because of this Hierophant energy. Because of these people na siguro makakausap ninyo or nakakausap ninyo na nakakatulong na malinawan ang inyong isipan, magkaroon kayo ng idea kung paano ninyo i-deal with ang inyong mga problema, yung mga ganon, ano. So, talaga siguro makakatulong sa inyo to. No, kung sino man ang nakakausap ninyo dito na nakakapagbigay sa inyo ng opinion nila, ng advice nila, yung ganon, kaya magiging masaya kayo. No? Magiging masaya na kayo, matatabunan na, or siguro masusolusyonan nyo na yung problema dito, at matatabunan na yan ng happiness. No? Mababalot na kayo ng kasiyahan dito. Maaari din na magbibigay sa inyo ng dahilan para mas maging masaya na. It's because maybe there is a wish na magka-come to fruition na. Maaring meron kayong wish dito na magmamanifest na sa buhay ninyo, no? Maaring kung ano yung gusto ninyo ay talaga mangyayari na. Kung ano man yung hinahangad ninyo for the longest time, yung minimithin ninyo, maybe is going to come to fruition na sa ngayon. So, maaring ma-experience nyo na yan sa buhay sa ngayon. So, that's really beautiful. Pwede rin ang iba sa inyo dito, this is the time also for falling in love, no? Lalo na kung kayo ay single. Maaring this time, talagang magkaroon na kayo ng inspirasyon. Maaring makilala nyo na dito yung potential ninyo na maging boyfriend or girlfriend or asawa. Maaring ganun ang sitwasyon. So, what else for Libra? We have Page of Pentacles. So, this is really good news pagdating naman sa inyong money, career, and finances, no? This is wonderful news about opportunity, no? Maaring related yan sa bagong trabaho, bagong karera, maaring negosyo, or any kind of opportunity na maaring maghatid sa inyo ng prosperity in abundance. So, good luck to that, Libra. And that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Aquarius, Sun, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo, Aquarius. Pauna mensahe po ninyo ay the moon energy. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, reflection mode, no? Nasa ano kayo ngayon? Introspection mode, pag-connect dito sa inyong higher self, pag-connect sa inyong soul, maaring yun ang ganap ng iba sa inyo dito, Aquarius. Maaring you're really pulled to do so, dahil din siguro maaring may mga guidance talaga, divine guidance na pinapadala sa inyo ang divine universe, kaya you're being pulled to do so. Posible din na parang pakiramdam ninyo siguro, it's about time then para magpahinga. It's about time then to step back, no? Nang kahit saglit lang sa kung ano man ang inyong trabahong pinagkakabisihan or kung ano yung kumukuha ng majority ng oras ninyo. So maybe parang parang magre-reset kayo ng sarili ninyo sa ngayon. It's time to reflect siguro. It's time for you also to unwind. It's time for you to connect with your higher consciousness. So that's really good. We have Four of Wands. Ayan, panahon para din sa kasiyahan, panahon din para sa reunion, panahon para mag-attend kayo ng social gathering, maaring ganon, makipag-catch up sa mga kapamilya ninyo, kaibigan, yung mga ganon, ano. Maaring may okasyon dito, Aquarius, na maaring a-attendan ninyo. That could be okasyon ng pamilya ninyo, maaring okasyon din ng mga kaibigan, mga kaklase, mga ganon. Maaari din na may mga achievement kayo dito na isi-celebrate ninyo with your family and friends. Maaring ganon, accomplishments. Posible din na merong mga kasalan, ganon, birthday party. Maaring merong mga engagement party dito na gaganapin. Maaring, kung hindi man kayo yung ikakasal, kung hindi man kayo mai-engage, maaring maiimbitahan kayo sa mga ganong okasyon or selebrasyon, ano, ng mga mahal ninyo sa buhay.
So what else for Aquarius? We have Nine of Pentacles energy. Beautiful, beautiful, beautiful. Ito yung ano ninyo, ito yung panahon ninyo para mag-chill kayo. Panahon naman ninyo para mag-enjoy kayo, no? Kasi ano to yung parang this is a time for you na ibibigay naman ninyo sa sarili ninyo para magpahinga kayo, para mag-splurge naman kayo dito sa comfort, no? Sa financial comfort na matatamasa ninyo. So maaring ito rin yung ano ninyo, yung i-celebrate ninyo. Maaring ito din yung blessing na ipagpapasalamat ninyo, and you're going to celebrate that kasi panahon ito ng ninyo, pag-ani, kumbaga, at pag-i-enjoy ninyo sa bunga ng inyong pagsisikap. This is the time for prosperity and abundance ninyo, return of investment ninyo, no? Yung effort, lahat ng effort, oras, panahon, no? Pagtsatsaga ninyo sa inyong pagtatrabaho or sa inyong pagnenegosyo ay maaring ngayon, this is the time that you are going to reap the rewards of that hard work na pinuhunan ninyo sa kung ano man ang inyong ginagawa. So, panahon to para mag-unwind kayo, panahon para i-enjoy ninyo, i-savor ninyo ang financial comfort na meron kayo sa ngayon. So, what else for Aquarius? We have, pasensya na. We have Ten of Pentacles energy. And so Ten of Pentacles also is about it's about wealth also. It's about prosperity and abundance then, this could be money coming from the family, or this is managing the family's money. Maaring ganun ang ganap dito. For Ten of Pentacles also, this could also be linked to inheritance. Maaring ang iba sa inyo dito may mga usapan na nagaganap regarding din sa mana, no? Maaring regarding sa mga trust fund, mga ganun ng mga naiwan, maaring din ito pag uusap-usap about negosyo, no? Yung family business, kung sino yung magmamanage or sino na yung magmamana ng family business, yung mga ganon ang ganap, no? But definitely there is wealth dito na pinag-uusapan. Maaring kayamanan ng mga elders ninyo na kayo na ang magmamanage, or kayamanan ng pamilya, paghahati-hatian, no? Yung mga ganon ng ganap. So, good luck. That's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.